Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators, at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Bago ko nga po pala simulan ng aking kwento at karanasan, gusto ko po munang batiin ng magandang araw ang ating narrator na si Boss Giancarlo at ang kanyang mga mahal sa buhay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tino, mula sa isang probinsya sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2008 sa lugar namin. 17 anyos pa lamang ako nang mangyari ang karanasang aking ibabahagi ngayon para po sa inyong lahat. Walang araw at gabi na hindi kami nangangamba para sa aming kaligtasan. Isang babaeng medyo may kaedaran na rin ang kinatatakutan dito sa aming probinsya. Nung hindi pa dumadating ang babaeng iyon, ay tahimik at payapa ang aming lugar. Pero simula nung bigla na lang dumating ang babaeng yun, ay naging malungkutin at matatakutin na ang mga taong naninirahan dito at isa na ang pamilya ko roon. Kung dati, alas 7 ng gabi ay nasa labas pa ang mga taong naninirahan dito. Pero ngayon ay alas 6 pa lang ng hapon ay wala nang lumalabas pa ng bahay. Nagmistulang namatayan ang lugar namin dahil sa sobrang tahimik. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo kung ikaw ay maglalakad sa gabi ng mag-isa lamang. Katulad na lamang nung isang pagkakataon na naglakad ako ng mag-isa sa daan, patungo sa kalsada kung saan ay doon ako magpapara ng aking sasakyan na jeep. Patungo ako noon sa bayan namin dahil sa sasalubungin ko ang kuya ko sa kanyang pag-uwi. Galing kasi siya sa ibang bansa at ang araw na yun ay ang nakatakdang araw ng kanyang pag-uwi. Nang tingnan ko ang cellphone ko, ay nakita kong alas 5 na yun ng hapon. Nag-text din sa akin si kuya na sobrang traffic daw kaya matatagalan pa siya bago makarating sa aming bayan. Habang nag-aabang ako ng jeep ay nakita kong nag-aabang din sa may unahan ng babaeng kinatatakutan dito sa lugar namin. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Vicky, na kung tawagin ay reyna ng mga tiktik. Ito kasi ang kadalasang sabi-sabi rito sa amin na isang aswang si Vicky. Pinagmamasdan ko lang siya noon na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nang akma itong lilingon sa aking kinaroroonan, ay dali-dali akong nag-iwas ng aking paningin. Sa simpleng tagpong iyon, ay sobra na ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko mawari ngunit hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ko pa naman siya nakitang may kagat-kagat na tao pero natatakot pa rin ako. Mahirap nang magtiwala at magpakampante sa isang baguhan lamang sa baryo, pero pinaghihinalaan na agad na isang aswang. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita ko ang paparating na jeep patungong bayan. Pinara ko ito at sumakay na rin sa harapan ng jeep. Timing din na wala pang nakaupo roon. Paglingon ko sa likuran ay nakita kong puno na ito at sa katabing upuan ko na lamang ang may available na pwesto. Nagulat na lang ako nang bumukas ang bintana sa harapan ng jeep kung saan ako nakaupo at umupo sa aking tabi si Aling Vicky. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga sandaling iyon. Gusto kong bumaba ngunit
Inisip ko na kung bababa ako at maghihintay ulit ng jeep, ay mas lalo akong gagabihin sa aking lakad. Kaya tiniis ko na lang nun ang aking takot. Tinapangan ko na lang ang aking loob kahit ang totoo ay gusto ko na talagang bumaba sa jeep na iyon. Habang nasa biyahe kami ay hindi ako mapakali. Balisang-balisa ako sa aking kinauupuan. Kahit mahangin ay pinagpapawisan pa rin ako ng ubod ng lagkit. Umusog pa ako ng kaunti malapit sa driver ng jeep dahil sa natatakot akong lumapat ang aking balat sa balat ng babaeng iyon. Nagtataka nga nun ang driver at tinanong ako kung ayos lamang ba ako. Nakita niya kasi kong namumutla at patuloy sa pagpatak ang aking butil-butil na pawis sa aking noo. Ayaw ko namang sabihin sa kanya ang totoong dahilan kaya nagsinungaling ako. Sinabi ko na lang sa driver na nadudumi na ako at lalabasan na ako kaya kailangan niyang bilisan ang pagmamaneho. Dahil sa sinabi ko ay binilisan ng driver ang kanyang pagmamaneho at sinabing tiisin ko muna raw ang sama ng aking loob. Gusto kong matawa sa alibay ngunit mas nangingibabaw talaga sa aking sarili ang takot kaya hindi ko magawang ngumiti man lang. Habang nasa biyahe ay pasimple kong tinitingnan ang babaeng katabi ko kapag nakatingin siya sa labas ng bintana. Normal lang naman kung iyong pagmamasdan pero kapansin-pansin lang ang mahahaba nitong mga kuko. Mabilis kong inalis ang aking mga tingin nang bigla siyang lumingon sa akin at tinignan niya ako ng masama. Napakatalim ng kanyang mga titig. Mas lalo lang akong nanginig dahil sa kanyang paglingon. Nahuli pa niya akong nakatingin sa kanya na mas nakadagdag pa ng aking kaba. Doon lang ako natauhan ng sinabi sa akin ng driver na nakarating na kami sa bayan. Dali-dali kong kinuha ang aking pera sa bulsa ng aking pantalon at saka nagbayad ng pamasahe. Pagkatapos noon ay sa likurang bahagi ako ng jeep dumaan. Kahit masikip ay pilit kong ipinagkasya ang aking maliit na katawan. Nagtataka noon ang driver kung bakit ako ron dumaan may pintuan naman na pwedeng daanan. Hindi ko na lamang siya pinansin at nang makalabas na ako ng jeep ay doon ako dumaan sa kaliwang bahagi nito. Tumakbo ako ng mabilis patungo sa maraming tao at doon ay sumiksik ako para hindi ako makita ni Aling Vicky, ang tinaguriang reyna ng mga tiktik sa aming lugar. Pasimple ko naman siyang pinagmamasdan sa malayo. Nakita kong palinga-linga siya sa paligid at pakiwari ko'y may hinahanap ito. Tumalikod na lamang ako habang kinukontak ko ang aking kuya. Nang makontak ko na siya, ay sinabi niya sa akin na malapit na raw siya sa may bayan. Pumasok na lamang ako sa isang grocery store na malapit sa kinaroroonan ko at doon na lamang ako pansamantalang naghintay kay kuya habang hindi pa siya dumarating. Kalahating oras siguro ako noon sa loob ng store na yun bago tumawag si kuya sa akin at sinabing nasa bayan na raw siya. Dali-dali naman ako nagtanong sa kanya kung saan siya banda naghihintay. Sinabi niya naman sa akin ang kanyang kinaroroonan kaya nagmamadali akong lumabas ng grocery store at pinuntahan ang pwesto kung saan naghihintay ang aking kapatid. Hindi naman ako nahirapang mahanap siya dahil siya lang ang mag-isang nakaupo sa bangko malapit sa may tindahan ng turo-turo. Nagmamadali ko siyang nilapitan at saka tinawag. Pagkalapit ko ay tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit habang nakangisi si kuya sa akin. Medyo maginhawa ang aking pakiramdam at hindi na rin gaano kalakas ang kaba na aking nararamdaman dahil sa presensya ni kuya. Pagtingin ko sa aking cellphone ay 6:30 na ng gabi. Kaya sinabihan ko si kuya na sa bahay na lang namin ipagpatuloy ang aming pagkukwentuhan. Dahil wala ng jeep na dadaan sa amin kapag gabi kaya
Napagpasyahan na lang namin ni kuya na magpakyaw ng tricycle. Marami rin kasi siyang dalang bagahe at pasalubong sa amin. Nang matapos naming isakay lahat sa tricycle ang gamit niya, ay bumiyahe na kami patungo sa lugar namin. Habang nasa biyahe kami, ay nagkukwentuhan lang kaming dalawa ni kuya. 3 taon din kasi kaming hindi na nagkita simula nung umalis siya patungo sa ibang bansa. Nagkamustahan lang kami at nalaman ko rin na magkakaanak na si kuya sa kanyang nobya na taga-amin lamang din. Kaya pala umuwi siya para mapangasawa ito. Sinabi niya sa akin na nauna na raw siyang umuwi kaysa sa kanyang nobya dahil kasama naman daw nito ang parents niya. Gusto lang daw ng nobya ni kuya na rito sa lugar namin isilang ang kanilang magiging anak na siya namang magiging pamangkin ko rin. At dito na rin daw sila magpapakasal. Masaya naman ako sa nalaman ko dahil magkakaroon na si kuya ng sarili niyang pamilya. Habang nag-uusap kami, ay bigla akong kinalabit ni kuya at tinanong kung ano yung nilalang na lumilipad sa ere. Makikita naman dahil kabilugan iyon ng buwan. Tiningnan ko ang sinabi ni kuya at nalaman ko na hindi ibon iyong nakita niya. Malaki kasi ito at may mahahaba itong mga pakpak. Napapitlag na lang kami nang sabihin sa amin ng driver na kumapit daw kami dahil bibilisan niya ang kanyang pagmamaneho. Sinusundan pa rin kami ng nilalang na lumilipad sa ere. At ang mas nakakatakot at nakakagulat pa ay hindi ito nag-iisa. 2 silang lumilipad sa ere na putol ang kalahati nitong mga katawan. Pati si kuya ay natataranta na rin dahil sa kanyang pag-uwi ay ang pangyayaring iyon pa ang sasalubong sa kanya. Nang medyo malapit na kami sa amin, ay nakita kong nasa labas ng aming bahay ang aming mga magulang at may dala silang mga itak at matutulis na buho. Alam kong pinaghahandaan lang nila nanay ang nilalang na lumalabas tuwing gabi. Paglabas namin sa tricycle ay tumingila kami sa itaas, ngunit hindi na namin nakita pa ang mga nilalang na lumilipad sa himpapawid. Nagmamadali naman silang lumapit sa amin at tinulungan kaming buhatin ang mga pagkadami-daming gamit ni kuya. Sinabihan din namin ng driver na bukas na lang siya umuwi dahil delikado. Baka bigla na lang itong sunggaban ng nilalang na lumilipad. Pumasok muna kami sa loob ng bahay at doon ay kinuwento naming dalawa ni kuya ang nangyari sa biyahe namin papauwi. Pumayag na rin ang driver na sa amin na siya matutulog dahil sa natatakot din daw siya sa nilalang na yun. Mabuti na lang at may dalang cellphone ng driver. Tinawagan niya ang kanyang pamilya na hindi muna siya makakauwi ng gabing yun. Mabuti na lang at pumayag ang mga ito. Nagtanong si kuya noon sa mga kaganapan dito sa probinsya namin. Kaya naman ikinuwento na ni nanay at tatay mula sa umpisa, simula nung pagtira ng babae sa lugar namin. Nakikinig lang ang driver sa amin habang nag-uusap-usap kaming magpapamilya. Minsan din ay nakikisali siya sa usapan namin. Sabi ni nanay ay manananggal daw yung nakita namin ni kuya na putol ang kalahati nitong katawan. Mas lalo akong kinabahan dahil akala ko ay si Aling Vicky lang ang aswang sa lugar namin. Ngunit nagkamali ako dahil ang sabi ng mga magulang ko ay baka isa silang pamilya o isang lahi na palihim na tumira sa lugar namin. Nagulat na lang kaming lahat nang biglang tumayo si kuya. Lahat kami ay napatingin sa kanya at sabay-sabay namin siyang tinanong kung bakit bigla siyang tumayo. At doon ay sinabi niya sa amin na nanganganib pala ang mag-ina niya kung makakauwi na ang mga ito sa aming lugar. Nabanggit din ni kuya na sa susunod na araw na ang uwi ng babaeng mapapangasawa niya, kasama nito ang mga magulang ng babae. Sinabihan naman si kuya ni tatay na hindi raw nila papayagang may masamang mangyari sa kanilang apo.
Habang abala kami sa pag-uusap, ay nagulantang kaming lahat ng may biglang bumagsak sa aming bubong. Dali-dali namang kinuha ni tatay ang kanyang buntot pagi at ang kanyang itak. Si nanay naman ay binigyan niya kami ni kuya pati ang driver ng mga matutulis na buho. Nagtataka kami pareho ni kuya kung bakit ganun ang kanilang mga kilos. Nakita kong mabilis na lumabas si tatay kasunod si nanay. Pagkalabas naming lahat ay kitang-kita namin ang isang nilalang na nasa aming bubungan. Dahil kabilugan iyon ng buwan kaya sobrang liwanag ng buong paligid. Nakita naming lahat ang manananggal na sinasabi ni tatay. Inihanda namin ang aming mga buho at mahigpit iyong hinawakan. Nang lumingon sa amin ang manananggal, ay mabilis itong sumugod sa aming kinaroroonan. Bago pa man ito makalapit sa akin, ay nakita kong nilatigo ni tatay ang buntot pagi ang manananggal ng paulit-ulit. Ngunit masyado itong malakas. Lumipad ito paitaas at nagpaikot-ikot sa ere habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Inihagis ng driver ang kanyang dalang buho patungo sa manananggal para sana targetin nitong ngunit hindi naman ito natamaan. Sinigawan ito ni tatay at kanyang hinamon ng laban. Ngunit bigla na lang itong lumipad papalayo at hindi na muling bumalik pa. Kinakabahan ako sa nangyari at pati si kuya ay naguguluhan. At kita ko sa kanyang muka ang labis na pag-aalala at pagkabahala. Nang masigurado naming hindi na babalik ang aswang na yun, ay pumasok na kaming lahat sa loob ng bahay. Ikinandado muna ni tatay ng maayos ang pintuan bago kami nagtungo sa aming sala at pinag-usapan namin ang aming gagawin kung sakaling dumating na ang magiging asawa ni kuya na magdadala ng kanilang magiging anak. Ang sabi kasi ni tatay na sobrang bango daw ng sanggol para sa mga aswang at masarap para sa kanila ang mga sanggol. Kaya kailangan daw naming maganda at maging alerto sa pagdating ng mag-ina ni kuya. Nung gabing yun ay pareho kaming lahat na walang tulog dahil nakikiramdam kami sa paligid ng aming bahay. Hanggang sa mag-umaga na ay nakadilat pa rin ang aming mga mata. Nagpaalam na rin sa amin ang driver na aalis at uuwi na siya sa kanila. Ilang araw ang lumipas ay dumating na nga ang pinakahihintay at ang kinatatakutan naming lahat. Ang pag-uwi ng magiging asawa ni kuya at ang magiging anak nila kasama nito ang kanyang pamilya na galing pa sa ibang bansa. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng magiging asawa ni kuya at ng anak niya? Magtatagumpay kaya ang mga aswang sa pagkain sa sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina? Malalaman po natin yan sa part 2 o sa kadugtong nitong aking kwento at ng aming karanasan na pinamagatang Tiktik, ang unang gabi ng pag-atake. Salamat po at sana po ay mahintay ninyo ang ibabahagi ko pang kadugtong nitong kwento. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna at mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!